Manatili po tayo nakatayo bilang paggalang po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sa lahat po ng may Biblia, makibukas po kayo sa akin, sa aklat po ng taga-Kolosas, Kabanata 1, Talata 16. Inuulit ko po, Book of Colossians, chapter 1, verse 16. At ito po ang sinasabi. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Purihin po ang salita ng Diyos at atin pong i-welcome Pastor Eric Senten. Amen. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito, na Ikaw pa rin ang Diyos na aming pinagtitiwalaan. Ikaw ang Diyos na amin pong sinasamba. Ikaw ang Diyos na patuloy na gumagawa po sa aming buhay. Kaya naman, Panginoon, sa umaga pong ito, minsan pa, ay hinihiling po namin turuan mo po kami ng iyong mga salita na magiging daan para mabigyan ka namin ng kaluguran sa aming mga buhay. Lord, salamat po. Salamat sa umagang ito. Patnubayan niyo po kami. Naway matuto kami sa iyong mga salita. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Huwag po kayong manibago sa programa sapagkat alam niyo, ang maganda po sa atin sa Glorious Covenant Ministry, hindi po tayo hawak ng programa ng tao. Hawak po tayo ng programa ng Diyos. At sa umaga pong ito, mas maganda po kasi na gusto ng Panginoon ay bago tayo mag-worship, no? Minsan kasi yung pagsamba natin, yung papuri natin, pagsamba natin, minsan parang ritual na lang eh. Hindi natin minsan nabibigyan ng diin. Maganda minsan na nakikita muna natin ang kabutihan ng Diyos para sa pagsamba po natin, mas naibibigay natin ang todo sa Panginoon. Kaya kung mamaya, huwag mo kayo magbababaan kasi may itutuloy ho natin yung pagsamba mamaya sa Panginoon. Amen ho? Ayan, purihin ang Panginoon. So, dito ko sisimula ng ating paksa ngayong umaga pong ito. May isa pong bata na sobrang napakamapagmahal sa kanyang ina. Maliit pa po siya, ginusto niya na mapasaya ng lubos yung kanyang ina. Kaya nung siya po ay lumaki, siya po ay magkatrabaho na, ay tinupad niya yung kanyang pangarap. Sa kauna-unahang sahod po niya, ay nag-ikot siya sa isang lugar na ano ba talaga yung pwede kong ibigay sa aking ina na makapagpapaligaya sa kanya. At nakita po niya yung isang lorong nagsasalita. Napakaganda kasi napakatalino dahil kung ano yung sabihin talagang nagagawa mo niya. Kaya ito po binili niya at ipinadala niya mo sa kanyang ina. After ilang days po, tinawagan niya mo yung kanyang nanay at kinumusta niya. Sabi niya, Nay, kumusta ho? Nagustuhan niyo mo ba yung loro na ipinadala ko sa inyo? Sabi ng nanay niya, Anak, ako ay tuwang-tuwa. Sabi niya, galak na galak ako sapagkat masarap pala siyang adobo, sabi niya. Napakasarap ang kinain ko. Ginawang adobo ng kanyang nanay, yung loro, na nagsasalita. Alam niyo, nakakatuwang kwento, pero alam niyo ba na ito'y sumasalamin minsan sa buhay nating mga mananampalataya na hindi natin nakikita yung tunay na value natin, yung tunay na kahulugan or yung tunay na kabuluhan natin bilang isang individual Christian. Ang paksa po natin ngayon ay patungkol po sa pagiging ikaw. Pagiging ikaw. Minsan, hindi natin nakikita na malaki pala yung parte natin sa ating pamilya. Hindi natin nakikita yung kahalagahan natin. Kasi hindi natin pwedeng, ito dapat natin maintindihan. Hindi natin pwedeng isisi sa ibang tao ang nangyayari sa atin at ang nangyayari sa ating pamilya.
Huwag nating isisi yan sa gobyerno, huwag nating isisi kung sino pa man tao yan, kung ano ang nangyayari sa atin. Dahil ang totoong buhay natin, sa atin, una sa Diyos, pangalawa, sa atin, sa buhay natin. Kaya sa umaga pong ito, ang topic po natin, dahil may isang ikaw. Dahil may isang ikaw. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Sabi ko kanina, hindi pwedeng isisi sa ibang tao ang nangyayari sa buhay natin. Malaking responsibilidad as a Christian, as a believers, as a individual Christian, ang nangyayari po sa buhay natin. So, malaking parte ho ng blessings ng pamilya natin at nangyayaring maganda sa pamilya natin dahil sa isang ikaw at dahil sa isang ako. So, ngayon, sa paanong paraan tayo maaaring maging daan ng pagkilos ng Diyos sa ating individual na pamilya. Kasi ngayong taon po na ito, sabi nga natin, nakapokus po tayo sa pagtatag pa ng ating pamilya. So, ito pong aral na ito ay usapang individual pamilya. Wala muna tayong titig ng ibang pamilya. Ikaw na nakikinig ngayon, para sa pamilya mo ito. Okay? At kailangan mong maintindihan to kasi ang makikinabang nito ay ang pamilya mo. Hindi ang pamilya ko. Okay? So, paano ito? Ano yung daan? Paano natin ito ano yung gagawin natin para yung kapangyarihan ng Diyos ay dumaloy sa ating pamilya? Number one, ang sabi po dito, sa pamamagitan ng matuwid nating pamumuhay. Okay? Sa pamamagitan ng matuwid nating pamumuhay. Mga kapatid, may mga ginagawa, at gagawin pa ang Diyos sa pamilya natin dahil sa pamumuhay natin sa katuwiran. Okay? Sa Bible po ay merong isang lingkod ng Diyos na dahil po siya ay namuhay ng maayos, namuhay sa kalooban ng Panginoon, ay nag-ani yung kanyang pamilya. Sino ito? Mga kapatid, sa Genesis chapter 19 verse 29, sabi dito, nang bunawi ng Diyos ang mga lungsod na iyon, yung Sodom and Gomorrah, hindi na maglit sa isipan niya si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Sino ba si Lot? Si Lot po ay pamangkin ni Abraham. At dahil po doon sa buhay na nakita ng Diyos kay Abraham, pamangkin lang niya itong si Lot. Noong panahon na bubunawi na ho ng Diyos sapagkat sobra na ho ang kasamaan ng Sodoma at Gomorrah. Dito daw ho, ang mag-isip ka daw ho ng pinaka-worst, nakahalayan at kung ano-anong kasamaan, dun mo na makikita sa Sodoma at Gomorrah. So, ito po ay bubunawi na ng Diyos. At sa panahon na iyon, mga kapatid, alam natin ang istorya na ito, na hindi magunaw-gunaw ng Diyos yung Sodom and Gomorrah hanggat nandoon yung pamilya ni Lot. Kaya nga dumating sa panahon na halos kalagkarin na raw ng anghel yung pamilya ni Lot at hindi nga magunaw. So, dito sa buhay na ito, makikita natin na sa buhay ni Abraham, na isang tapat na lingkod ng Diyos, na tinignan ng Diyos, na isang itinuring niyang kaibigan ng Diyos, itong si Abraham, isinaalang-alang ng Diyos para sa kanyang pamilya. So, ano yung makikita natin dito, kapatid? Mahalaga ka sa pamilya mo. Kaya mo sa katabi mo, mahalaga ka sa pamilya mo. Kay anak ka, kay nanay ka, dito, hindi mo natin pinag-uusapan dito kung ano yung posisyon mo at kung ano yung katatayuan mo sa pamilya. Kahit bunso ka, kahit panganay ka, kahit nanay ka, kahit lola ka, mahagi ka ng pamilya, makaka-apekto ka pala doon sa pagdaloy ng pagpapala ng Diyos sa iyong pamilya pag nakikita ng Diyos na may isang ikaw na matuwid sa iyong pamilya. Amen ba? Sabi dito, kaya nga, kahit dumadating ang panahon, kasi alam niyo, mahirap mo talagang lumakad sa katuwiran eh. Kaya nga katuwiran eh. Pagguhitin ka lang ng tuwid, kapatid, pag wala kang ruler, hindi mo kayang gumuhit ng tuwid.
Nung kami po ay manananim, alam ni Paring Nick yan, sa bandang Claridel, meron po sa amin na tinatawag na pag nagtatanim, merong linya, meron sa amin tabla na susundan ito. Para ang lahat ng tanim ko nakakita ko sa bukid ng diretsyo, yan may linyang tinatawag yan. Pero meron po sa amin, sa Claridel, na magaling siyang, ano ba tawag sa atin para yung manunudla, yung siya muna yung unang mangunguna sa gitnang-gitna, tutundos mo yan ang 4 na tundos. Alam niyo yung tundos? Hindi ho tantos, sabihin ko yun. Yung tundos, yung palay, 4 yan. Titirada, mali yung tirada. Tutundos mo yan na tuwid na tuwid ho yan. Mula sa pilapel to pilapel, talagang naku, diretso yan. At kami naman, habang siya ho ay gumagawa, nagkakwentuhan muna kami. Kasi siya yung magiging linya namin eh. Okay? Ngayon, kapag ho kami nagtanim na, susundan namin ito. Maniwala ka ho, sa pagkatapos ng isang pinitak, sa bandang huli, may baloktot pa rin. Paling pa rin. No? Iba ho yung may sinundan linya. Ba't ko ito sinasabi? Mahirap ho talaga dumaan sa katuwiran. Mahirap ho talaga. Pero, kapatid, kahit marami nang nahihirapan sa pagtuwid sa katuwiran, mamuhay pa rin tayo sa katuwiran. Kahit marami ng sawa na mamuhay sa katuwiran, mamuhay pa rin tayo sa katuwiran. At kahit ayaw na nilang mamuhay sa katuwiran, kapatid, mamuhay pa rin tayo sa katuwiran. Amen ba? Sapagkat ang ating katuwiran ay isa sa alang-alang ng Diyos para sa iyong anak, para sa iyong apo, para sa ating magulang. Malaking bagay na namumuhay tayo sa katuwiran. Mahirap ho, oo, mahirap talaga. Lalo sa panahon ho ngayon. Mahirap ilakad ang pagiging matuwid. Oh. Hindi ko na sasabihin, may isang bishop daw ho, nakabana ngayon sa kay gobernador. Sariwang balita. Ba't nakaban? Kasi natuklasan ni gobernador, puro ganun lang, puro korupsyon. Bishop po, lingkod to ng Panginoon. How much more na tayong mga simple o hindi simple, kundi tayong mga Kristiyano. Kasi yun ang kahalakaran ng mundo ngayon eh. So tayo, kaya nga tayo na Glorious Covenant Ministry as an individual, marami yung nag-i-invite sa atin na tayo sumali sa iba't ibang grupo. Hindi naman sila mali, pero kasi po tayo, nag-iingat tayo eh. Kahit hindi tayo marami, kahit ilan lang tayo kapatid, ang maganda, dumalakad tayo sa katuwiran. Amen. Lumakad tayo sa katuwiran. Kasi bakit? Initignan ng Diyos yan. Kaya minsan sa tingin nyo, wag mo kayong mainggit kung may mga ibang mananampalataya na nagagawa nila ang gusto nilang gawin. No? Bahala sila. Basta tayo. Kung ang pamilya mo po, sukdula na talagang nagdidildil na lang ng asin kasi lumalakad sa katuwiran, kapatid, una lang yan. Pag nakita ng Diyos yung katuwiran natin, isang araw, i-bless din ng Diyos ang pamilya mo. Pag nakita lang ng Panginoon ang ating katuwiran, pag lumalakad tayo sa katuwiran, kapatid, hindi mo bulag ang Diyos. Makikita mo isang araw, ikaw ay magliliwanag, ang pamilya mo, makikita mo unti-unti, inaangat uli ang pamilya mo, kung tayo ay lalakad sa katuwiran. Kaya mahalaga na may isang ikaw. Kaya maganda yung pamagat natin, dahil may isang ikaw. Kaya kung tayo ay natatempt na gumawa ng baluktot na rin, kapatid, balikan mo, dahil may isang ikaw, humarap ka sa salamin. Hoy, sabihin mo, hoy, gising, hoy, dahil may isang ikaw. No? Huwag na tayo maging mayabang, baka nung mamaya lumayaman ang ating pamilya. O ano, dahil sa akin yan, ano? Hindi naman ganon. Ano, huwag namang maging mataas, kundi lahat tayo, lalo na kung buong pamilya natin ay Christian, at tumalakad tayo pare-pareho sa katuwiran, may pinagtulong-tulungan natin yan. Amen po ba? Amen. Malakad na siya. Parang nakalimutan niya na uli yung the power of amen. Parang isang linggo lang ba? Isang linggo lang ba? Isang linggo. So number 2, sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa Panginoon. Ano ba? Sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa Panginoon. Alam niyo po ba na ang ginawa nating pagsampalataya sa Panginoon
ay isinasaalang-alang ng Diyos para maligtas ng ating buong sambahayan. Sino po dito ang minsan ay nagkakaroon ng takot din na maliligtas pa kaya ang pamilya ko? Ligtas na po ba? O Kristiyano na ba lahat ang pamilya natin? Taas nga po ang kamay nung lahat kayo Kristiyano. Ibig sabihin, iilan pa lang ang Kristiyano na ang kanyang pamilya. So yung iba hindi pa. Minsan, nagkakaroon na ho ba kayo ng inggit na buti pa sila, sabay-sabay silang sumasamba? Yung inggit, alam niyo, si Brother John, kilala natin yun, yung aking kaklase. Buong pamilya ho sila. Minsan sabi ng isang kaklase ko, nakakaingit ka naman, Brother John, yung iyong buong pamilya ay Kristiyano na. Kapatid, minsan nagkakaroon tayo ng inggit. Minsan nangangamba tayo na makakaranas ba ng kaligtasan ang aking pamilya? Minsan nangangamba tayo o iniisip natin na maliligtas pa nga kaya ang aking lolo? Patay na siya, hindi, ibang usapan mo. Ang pinag-usapan natin ay yung buhay. Kapatid, kung iniisip natin at nangangamba tayo sa kaligtasan ng ating pamilya, kapatid, isinaalang-alang ng Diyos ang pagsampalataya mo at pagsampalataya mo para iligtas ang buong mong sambahayan. Hello? Huwag kang mangamba, kapatid. Huwag kang mangamba. Sabi ng Bible, mayroong storya niyan. Sa Acts 16:31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Dahil may isang ikaw. Amen ba? Amen. Tiniyak ng salita ng Diyos, mga kapatid, na ang buong sambahayan nitong, kasi sino po ba ito? Ito po yung bantay eh. Bantay kina Paul, na sila po yung nakapangaw ng kadena, na habang nag-worship sila Paul at Silas, lumindol ng malakas. Alam mo, napakatindi ho ng kapangyarihan ng Panginoon. Isipin ho ninyo, nung lumindol, nang napakalakas na nag-worship, yung sinasabi ko, kaya mamaya ho kayo mag-worship. Kasi para maintindihan mo, may power sa worship. Na umisan, kapag tayo nag-worship, kung ano-ano pinagkakagawa natin, nagsusundukan tayo ng takiliran at kung ano, kapatid, sa worship may nagaganap. Sa worship may pinagagaling. Sa worship may pinalalaya. Sa worship may pinagpapala. Kaya mamaya ho ang worship natin. Ha? Pag hindi mo nagawa ito mamaya, ng totoo, talo ka. Sapagkat itong sila Paul at Silas, habang sila'y nagwo-worship na sila'y nakapangaw ng kadena, at sabi ko sa pag-aaral, hindi mo parang bosas lang ito. Na sila ho'y may palawin pang mga bakal na parang keso de bola. At ito po'y naka-ano talaga sila. Habang nagwo-worship sila, ano daw nangyari? Lumindol ng malakas. Nayanig ang mga pader, at sa pagyanig ng pader, nakalas ang kanilang tanikala. At dahil doon, nagising itong bantay na ito, at na kanyang tinignan, naglagay siya ng ilaw sa kanyang pag-aakala na nakatakas ang mga bilanggo, siya ay magsasaksak na. Sapagkat sa panahon po na yun, kapabayaan. Pag may kapabayaan ka, sa panahon na iyon, magpakamatay ka na. Ganun ho ang dignidad nila. Para ho silang Japan. Sa Japan, kapag nabibigo sila, kapag nasira yung reputasyon nila, nag-ano sila ang tawag doon? Harakiri. Ang sarap doon. Harakiri. Halimbawa, napagbintangan sila, na inubos nila ang kaba ng yaman. Magsasaksak na sila. Sa Pilipinas, kayo na. Hindi ako mamuliti ka. Ito ho ang nangyari. So, sasaksakin na ho niya. Ang sabi na Paul, huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan sapagkat kami, ano daw sabi ng ang Panginoon na kasi ang gumawa. Ngayon, ang sabi nito mga ngayon, ano po ang gagawin ko? Para ang pamilya ko ay maligtas din. Kaya meron ng 1631. Sabi nga, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang buong sambahin. Amen. Kailangan lang may isang ikaw.
Hindi ba pwede rin na ano-ano gagawin natin? Dahil tayo ay nakakilala na, dahil tayo sumampalataya na, kapatid, gumawa ka ng way na ang iyong pamilya ay makakilala rin sa Panginoon. Amen ba? So, responsibilidad mo na isako ang tatay mo ayaw mamatay. Isako mo ang nanay mo. Gumawa ka ng paraan. Mag-isip ka, humingi ka ng katalinuhan sa Panginoon kung paano ang iyong magulang ay makakakilala sa Panginoon. Oh, parang ako po, nung ang magulang ko ay gusto kong dalhin sa Panginoon, ang ginagamit ko ay si Christian. Kasi sumasayaw si Christian dito noon, yung mga bata sa inyo. Yung ako mo, sasayaw. Siyempre, mga lolo't lola, naintindihan ko na bakit, lolo na rin ako. Sabi ko nga, ano naman ang sayaw na gagawin ng mga bata sa Christian, gano'n lang ako. Ang inang ko naman ay umiiyak. Ako ko yun. Hindi niya alam, hindi naman puro sayaw. After ng program, magsasalita si Pastor Bilin. Nakarinig ng salita ng Diyos, di nakakilala sa Panginoon. Ngayon, umuwi sila sa Panginoon ni Ama na sila nasa presensya ng Diyos. Yun. Ang mga kapatid ko po, lahat born again na. O, hindi na lang born again, yung 3 aso sa amin. Malapit na rin yun. Bakit? Sapagkat may isang ako na unang sumampalataya, nabanggit ko na minsan sa inyo to, sa pamilya ng De La Cruz sa Santo Niño sa amin, sa pamilya ng De La Cruz sa Centeno, kasi De La Cruz ako sa nanay, Centeno ako sa ina. Ako ang kauna-unahang naging Kristiyano. Ako ang kauna-unahang naging pastor sa angka namin. Pero alam niyo ang nangyari, dahil may isang ako na sumampalataya, alam niyo po ba, ngayon yung isang pamangkin ko, asawa na rin mo niya, pastor na rin. At yung doon ho sa binabaybalisabihan kong pamilya namin, nandoon na ho sila sa Only by Grace, na may church na ho sila. Magyayabang naman tayo minsan. Hindi dahil ayun yung sumampalataya ko, hindi dahil sumampalataya tayo. Ang Diyos ay gagawa sa ating pamilya. Kaya pagbutihin mo ang pagsampalataya mo at tiyakin mo na ang pananampalataya mo ay talagang totoo. Na ang tinanggap talaga natin ay si Jesus. Kasi pag totoo po talaga ang pagtanggap natin sa Panginoon, gagawa ang Diyos ng paraan. Hindi pwedeng mamatay ang pamilya nating pare-pareho nang wala kay Lord. Amen ba? Bakit? Dahil may isang ikaw na sumampalataya sa Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapahalad ka pala. Pangalawa, malapad ka pala. Mapahalad ka pala. Or tayo pala, isipin mo yun. Na kahit, minsan isipin mo, talaga? Ako, ganito? Ako ba yung talagang ginamit? Kung ikaw yung unang nakakilala sa inyo At may corona ka sa Panginoon. Alam niyo ba, sabi niya, ang pinamakintab na corona daw po pwede tanggapin ng tao at hindi po bupas na corona, yung corona ng pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Yung mga nangangaral, may corona yan. Yung mga tumugtog, may corona yan. Lahat tayo nag-operate may corona. Pero daw ho, ang pangwalang hanggang kintab at kinang na corona, yung corona ng nagdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Amen ba? Kaya mapalad mo yung magagaling mag-share. Kaya perfectin mo na yun, kapatid. Number 3. Sa pamamagitan ng pamumuhay natin na may takot sa Diyos. Tayo pala, kapag tayo po ay namumuhay ng may pagkatakot sa Panginoon, ang pagkatakot po sa Panginoon, hindi ho yung pagkatapos nating gumawa ng mali, natatakot tayong humarap sa Diyos. Hindi ho yun, ha? Ang tunay na pagkatakot sa Panginoon, yung natatakot tayong masaktan natin ang kalooban ng Diyos at natatakot tayong magkamali sa Panginoon. Yan po ang pagkatakot. Kapag tayo po'y namumuhay ng may pagkatakot sa Diyos, ito pala tinitignan ng Panginoon. At balang araw pala, kung hindi pala natin napakinabangan ngayon, kahit pala patay na tayo, pwede pala itong pakinabangan ng anak natin at ng pamilya natin. No? Pag
ay namuhay ng may pagkatakot sa Diyos at nalugod ang Panginoon sa atin, inuuod ka na at inuuod na ako, pwede palang ma-withdraw ng anak mo, ng asawa mo, at ng iyong individual, o ano ba tawag doon sa pamilya, yung iyong pamilya mo lang, immediate family. No? At siyempre, siguro, maaaring ika-5 or ilang saling lahi. Pwede pala na dahil sa pagkatakot lang natin, kaya mahalaga po na tayo po ay namumuhay na may pagkatakot sa Diyos. May halimbawa po nito, sa Bible po ay may isang asawa ng lingkod ng Panginoon na nagkaroon ng matindi silang problema, pero dahil sa namuhay ang kanyang asawa na may pagkatakot sa Panginoon, alam niyo po ba na naresolba ang kanilang pagsubok na ito? Na, sino ito? Sa 2 Kings, 2 Hari 4:1, sabi dito, minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh. Namuhay siya. Hanggang sa mamatay. So, ang pagkatakot sa Panginoon, hanggang sa mamatay tayo. May namumuhay tayo ng pagkatakot. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. So, yan mo yung pinaka-istorya, no? Ngayon, sino ba yan? Asawa ng propeta. Ngayon, para madali mo tayo, ano ba yung ginawa? Ano ba yung nangyari dito? Sabi nila sa iyo, ano bang meron kayo? Ano bang meron kayo sa inyong bahay? Sabi niya, meron mo kami dito, nalalagyan ng langis at konti. Sabi ni Eliseo, punta ka sa mga kapitbahay mo, iramin mo yung mga lalagyan, at pumasok kayo dun sa inyong kwarto, at tutulungan ko kayo. Umagos ng langis. Agos ng agos ng agos. Sabi ng nanay, wala na ba? Hanggang sa nung wala na akong lalagyan, tumigil ang langis. At sabi ni Eliseo, sige, pagbili mo yan, at bayaran mo yung mga pinagkakataon. Ano yung punto dito, mga kapatid? So, sinasabi ko kanina, na tayo, pag namumuhay tayo ng may pagkatakot sa Panginoon, ito pala yung isinasaalang-alang ng Diyos. No? Na kahit pala, wala na tayo, may power pa rin. Amen ba? Na kahit pala, wala na tayo, kaya ako, minsan pag nagpe-pray po ako, sabi ko, Lord, pwede po ba i-withdraw yung paglilingkod ng kapatid namin ito? Ba, meron yung sakit na lingkod ng Panginoon. Lord, pwede po bang i-withdraw yung ginawa niyang paglilingkod? Although na, minsan ay parang kung pangit, pero Lord, sinabi niyo naman po yun. So sa atin, pwede pala nating ma-withdraw. Halimbawa, meron kang tatay, natapat na naglingkod sa Panginoon, pray ka! Lord, baka naman pwede isalang-alang mo sa tatay ko. Ang nanay ko, doon sa kanyang katapatan. Kaya napakahalaga sa kanyang pagkatakot sa Panginoon. Kaya mahalaga po yun eh. Nakala lang natin na okay lang, ang buhay ko na to, okay lang kung pag ganito. Hindi, kapatid. Napakahalaga na tayo ay mamuhay po ng may pagkatakot sa Panginoon. Amen ba? Na tayo ay ilag na ilag tayo na masaktan ang puso ng Diyos. Alam naman natin na nakakasakit sa puso ng Panginoon. Pag tayo po'y nakapagbigay ng sakit sa Panginoon, so hindi tayo takot sa Diyos. Hello po. At parang tahimik na kayo. Huwag mo kayo matakot mag-amen. Amen. Tinitignan ho ng Diyos, iyan pong buhay natin. Kaya nga po, kung maiintindihan natin ang isang Kristiyano, hindi tayo basta-basta. Kaya gusto biminong na dati, hindi ka just-just. Hindi ka basta-basta lang. Hindi tayo, mataas na uri po kasi tayo. Alam mo kung minsan kung bakit tayo isang Kristiyano, hindi pinapahalagahan ang kanyang pagiging Kristiyano. Kala niya, wala siyang responsibilidad eh. Kala lang na isang Kristiyano, okay, naligtas ako, tinanggap ko si Jesus, okay pa rin, ganun pa rin ang buhay ko. Hindi. Hindi, kapatid.
Kasi malaking parte ng magiging bukas ng mga anak natin, yung buhay natin. Kung paano madalas sinasabi po dito na kung ano ka ngayon ay bunga ng desisyon mo kahapon. At kung ano ka bukas ay bunga ng desisyon mo ngayon. Totoo naman yun. Sino tayo ngayon? Nagdesisyon ka kasi kahapon eh. Kung ano yung buhay natin ngayon, desisyon mo yung kahapon. Pero ang maganda, kung ano yung bukas mo, desisyon mo ngayon. Kaya maging matalino tayo sa gagawin nating desisyon ngayon. At ang pinakamasarap at ang pinakatiyak na desisyon na walang talo ay ang magdesisyon na mamuhay ng may pagkatakot sa Diyos at paglingkuran ng Diyos. Sabi po nung mayaman sa Pustos, nakausap kong minsan, ba't ka pa aalis sa paglilingkod sa Diyos? Nandun ka na sa pinakamataas na pwede mong paglingkuran. Sabi ko, tama. Kung minsan nag-iisip pa tayo ng isang bagay na ano pa ba naman ang aking magagawa pa para maging maligaya, kapatid, ang maglingkod ka lang ng may takot sa Diyos. Pinakamataas na paglilingkod at pinakamataas ang pinaglilingkuran natin. Kaya nga sabi mo ng kausap ko na yun, mamuhay lang kayo ng mamuhay, mga pastor, nang may pagkatakot sa Diyos, mamuhay lang kayo ng tapat. Sabi niya, isang araw, sabi niya, hahabulin ka ng pagpapala. At ang sabi niya, huwag mong hahabulin ng pera kailanman. Hindi mo aabutan yan. Ang gawin mo, gumawa ka ng tapat sa Panginoon, ikaw ang hahabulin ng salapi. Amen ba? Kapag magkakausap kami nila Brother Danny, Brother Raymond, and Brother Amin, galing po kami ng Sipa. Sabi ko, isa sa natutunan ko sa kausap ko na yun, magtanim ka daw, lalo sa mga lingkod ng Diyos. Hindi ko sinasabi ito para sa akin. Ang pinakamataba daw na lupa na pwede mong pagtaniman, lingkod ng Diyos. Siyempre, dudugtungan ko, hindi lang basta matabang lupa, hindi lang basta lupa, kundi matabang lupa. No? Bakit? Sapagkat ang magtanim sa matabang lupa, ito daw po ay tumutubo ng masagana. Ano ba ang matabang lupa? Church. Gawain ng Diyos. Dito ka magtanim. Sabi ko po sa iyo, wala kang talo. Amo na kumain, talo na eh. Dito ka magtanim. Totohanan po talaga. Ako po bira ko po sa iyo kung saan papatotoo ng talaga. Pero marami po ako natutunan sa mga ka-fellowship ko po ng mga pastor sa Pustos. Umimbol po kasi ako doon kasi may church tayo doon. Sabi nila talaga, meron nung isang bishop, Bishop Moses. Wangitin ko pangalan kasi, good ho siya. Kilala to ni Pastor Albert. Ito daw pong bishop na ito, talagang napakaganda ng puso pagdating sa gawain ng Panginoon. Alam niyo mo, totoo ito, kausap ko yung isang mekaniko na member niyo. May isang Koreano na napakayaman. Alam niyo sa kanya, ibinigay lahat ng kayamanan, hindi dun sa mga anak. Bakit? Nakita mo yung pagiging tapat at pagkatakot doon ng bishop na ito sa Panginoon. Hindi tayo maglilingkod dahil sa blessing. Hindi tayo magkakaroon ng takot sa Diyos dahil sa blessing. Sinasabi ko lang ito, mga kapatid, dahil hindi talo ang mamuhay ng may pagkatakot sa Diyos. Amen. Amen ba? Kasi, minsan kasi, ulitin ko lang, minsan parang ang hirap eh. Totoo, mahirap mo talaga. Bagamat sinasabi dito ng mga pastor, mamuhay tayo. Igalang natin ng Diyos. Hindi mo madali sa aktualan, hindi mo talaga madali. Pero dapat gawin kahit hindi madali. Kasi iyon ang tama. At iyon ang totoo. Amen ba? Ang mahalaga mo totoo. Hindi lahat ng tama ay mukhang tama talaga. Maraming may tama pero hindi tama. Tama. Sabi ng Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Totoo yun. Ang pinakamalakas na tama na pwede nating makita ay ang tamang gawain patungkol sa Diyos. Amen po ba? So, pagkatakot sa Panginoon, lapit na, siguro sa pang-apat sabay-sabay na tayo ngayon dito.
sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Ang ating palang pamilya ay napagpapala ng Panginoon kapag tayo po ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Tayo pala ay nagagamit ng Diyos para ho mabless, para ang ating pamilya ay maligtas sa kapahamakan, sa anumang mga salot na yan na darating. Tayo pala, malaki rin pala ang ating parte. Sa Bible po ay may lingkod na, may isang babae ho, na nagngangalang Rahab, yung sa lingkod. So isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Ano po ba yung panandaliang aliw? Yung gano'n na, tapos na, hindi ka. Panandaliang aliw. Ito pong si Rahab ay naligtas ang kanyang buong pamilya dahil mo kay Rahab. Sino to? Siya si Rahab, si Joshua, 6:17. Ang buong lungsod at ang anumang matagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab o si Rahab lamang at ang kanyang kasambahay ang ililigtas sapagkat itinago niya ang ating mga sinungguroon. Okay? Para makarelate po tayo sa mga hindi pa po ito nabasa, wawasakin po kasi yung lugar po ng nila Rahab. Ngayon, ito po yung Jericho, sa lugar po na iyon. Ngayon, nagpadala ko ng espiya si Joshua. Tignan ninyo kung paano. Ngayon, sa paghapon ho sa kanila, nasuot sila doon sa lugar nila Rahab. At nung hinahabol ho ngayon, ay pinapasok sila ni Rahab doon sa bahay niya. Sino ba si Rahab? Hindi ho siya Hudyo. Hindi ho sila kakampi. Sila nga ho ay isa sila sa lulusubin kasi. Kasi ang mga Israelita sa panahon na yun, pag sinabi ng Diyos, papunta kayo sa promised land, lahat ng madaanan ninyo, sabihin ko, wawasakin ninyo, gagapiin talaga ninyo. So isa na ho sa kasunod, sila na yung wawasakin. Ngayon, kabalitaan na ho doon na very powerful sapagkat kasama nila si Yahweh. Kasama nila ang Diyos. Ngayon, nabalitaan ni Rahab na yung palang itong mga tiktik na ito, yung mga espiya, ay mga Israelita, kaya itinago ho niya. Bakit niya itinago? Kasi naniniwala si Rahab na itong mga Israelita ay may Diyos na makapangyarihan. Kasi kabalitaan na ho dun Kaya kung papansinin niyo po sa mga dalangin sa Bible, sinasabi, Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ng kalangitan. Kasi sa panahon ho na yun, marami silang kinikilalang mga Diyos. Ngayon, ito ho ay nabalitaan niya na ang Diyos na ito ay talagang Diyos ng kalangitan. Na talagang Diyos na makapangyarihan. So naniwala itong si Rahab na totoong Diyos na makapangyarihan. At dahil mo doon sa kanyang paniniwala at pananampalatayang ito, tinago niya yung mga tiktik. Yung mga, hindi tiktik na aswang yung espiya, nagtitiktik. At hindi nga ho itinuro. Ito ho yung eksena niyan. Sabi ni Joshua, kapag lulusubin na ninyo, kapag napabagsak na natin yon, hanapin ninyo yung isang bahay na may telang pula. Kasi ang sabi mo ni Rahab, ano magiging palatandaan pag lusob ninyo? Sabi niya, maglawit ka ng telang pula sa bintana. Kaya lagi mo kayo maglalagay ng telang pula sa bintana. Baka sa susunod naman visitation kami, may mga pula na sa bintana ninyo. Hindi yun. Yun ho ay palatandaan lamang na nagpapakita na ang Diyos ay laging may tinitignan. Yun ang ibig sabihin nun. Na ang Diyos ay laging may isinasaalang-alang. Okay. Huwag din ho niyong tignan yung tatlo na to. Dito. Huwag din ho kayo maniwala. Malapit na humahal na araw baka bumili na naman kayo ng palaspas. At ipako nyo na naman sa pintuan ninyo at kayo iiwasan ng salot. Hindi ho yun. Ang pag-iwas mo ng salot sa buhay at pamilya natin kapag meron kang pananampalatayang malaki sa Diyos. Kapag naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, doon gagawa ang Diyos sa ating buhay. Tandaan natin, magsisimula ang malaking pagkilos ng Diyos sa ating buhay at sa pamilya natin
sa isang personal na pananampalataya sa Panginoon. Isipin mo, naniwala lang tayo, nanampalataya tayo. Kaya isang araw, kapatid, ano man yung dumadaan na parang sa tingin natin ay dadating na salot. Alam naman natin, nakatapos tayo sa pandemya. May mga namatay, pero hanggang doon lang talaga sila. Pero ikaw, buhay ka pa. Amen ba? Mukha lang yung sa amen mo. Pero buhay ka pa talaga, naniniwala mo. Amen ba? Yes! Sa pananampalataya natin sa Panginoon, kapatid, minsan may mga bagay na tayo pala'y, ang pamilya pala natin, pipinsalain na pala ng Diyos. Pero dahil naniniwala ka sa Diyos, dahil nananampalataya ka sa Diyos, isinasaalang-alang pala ito ng Panginoon. Kaya nga ang buhay natin, as individual, lalo sa pamagat natin, anong pamagat natin ngayon? Dahil may isang ikaw. Dahil may isang ikaw, isaalang-alang mo yun. Dahil mayroong isang inang ikaw. Kapag may kausap po kaming isang ina, hindi ko na ako sasabihin ng pangalan, nandito mo siya. Pero pag pinilit niyo ako, sasabihin ko din, hindi. May isang nanay natin, nandiyan siya, nakangiti siya. O, lilingap siya, titignan niya kung sino yun. Sabi niya, Pastor, kasama yung mga anak niya. May burden mo sila sa kanilang anak. Sa kanilang kapatid. Alam mo, huwag mo kayong mawala ng pag-asa. Sabi ko sa kanila, dumanin mo kayo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil naniniwala ka sa Diyos, nananampalataya kayo sa Diyos, gagawa ang Diyos sa mga anak. Ang tinitignan lang ng Diyos, yung pa talagang puso natin, talaga bang may pagtitiwala sa Panginoon? Amen ba? Yung iba talagang puso natin, talaga bang naniniwala ba talaga tayo sa Diyos? Sabi ko nga ho ng Friday, ang paniniwala sa Diyos ay kahit parang walang ginagawa ang Diyos, naniniwala ka pa rin. Na kahit parang kabaligtaran, ulitin ko lang kasi ilan naman ng Friday, na parang kahit kabaligtaran ang nangyayari sa iyong panalangin, naniniwala ka pa rin sa Diyos. Na kahit parang tahimik ang Diyos, naniniwala at nananampalataya ka pa rin sa Diyos. Na kahit anong prayer mo, pag tinitignan mo yung pinagpe-pray mo, parang walang nangyayari. Kapatid, manampalataya ka pa rin sa Diyos. Dahil isang araw makikita mo, gagalaw ang kamay ng Panginoon. Makikita mo ang nananahimik na tingin mong Diyos, mag-iingayan. Sa gaya nga ng kwento ni Pastor Bernard sa Elefante at Aso, na magugulat ka na lang, yumayanig ang pagpapala. Amen. Hindi siguro nila na ano yung kwento na yun, kaya hindi kayo nag-amen. Sino ba nakarinig nung sa Elefante at Aso? Taas ang kamay. Sa mga nakarinig po, na kayo kaibigan. Ikwento ko, kasi baka naiinip ka lang Baka naiinip ka lang. Sabi nga nung post ko nung isang araw sa FB, ang buhay natin ay parang pahina ng isang aklat. Sila ang binuksan, huwag kang mainggit, bukas ikaw naman. Amen? Yung pahina mo, pag binuksan ng Diyos yan, ang ganda niyan. May isang nagtatanong, bakit? Ang elepante mo kasi, malalaki yan. Tama, elepante. Hindi. Ang elepante, 1 year mahigit bago nanganganak. Sabi daw ba, sa kwento na yan. Samantalang ang aso, ilan lang? Sino may aso dito? Ilang buwan lang ang aso? 4 months ba? 3 to 4 months, nagkakaroon na ng baby. Ngayon, nagtataka bakit ganon, di ba? Sabi ikaw elepante, ang tagal mong dumami, ang tagal mo, di ba? Ang tagal bago dumating yung baby mo. Samantalang ang aso, 3 to 4 months, ito na, ang daming aso. Nagkalat pa nga dyan sa paligid nyo. Dahil pang kalat. Ngayon, di nagkalat dyan. Ngayon, ano naman sabi? Hintayin mo lang, bakit? Ang aso daw, pansinin nyo, madalingan dumami, pero pag lumalakad, wala namang ingay, wala namang yabang. Pero ang elepante, pag daw mo dumating, kahit matagal, dumadagundong. Anong koneksyon daw, sabi nila kwento? Ang koneksyon, matagal, dumating, ang hinihintay mo, kasi gusto ng Diyos, pagdating nito, dumadagundong sa buhay mo. Amen. Gusto ng Diyos,
solid na dabundong sa buhay mo. Kaya kapatid, isa lang ang masasabi ko sa katapos-tapusan, huwag kang mawawala ng pagtitiwala sa Diyos. Huwag kang mawawala ng pananampalataya sa Panginoon. Gaya ni Rahab, maniwala ka na ang Diyos ay makapangyarihan.